Binuswak ko daw ang impeachment. Tinignan ko sa diksyonaryo, ibig sabihin ng buswak. Attack by surprise from a hidden place. Inatake ko ba ang impeachment? Hindi. Sinunod ko ang batas. Ulitin ko ha. Hindi ako pabor. Hindi ko gusto si VP Sara, pero hindi rin ako galit sa kanya. I am performing and doing my role the best way I see fit without any fear or bias in favor or against anyone. Maraming pumapabor sa impeachment, marami ring tumututol dito sa loob mismo ng Senado. Maraming pumapabor kay Vice President Sara, maraming ayaw sa kanya sa loob mismo ng Senado. Ito mga gigil na gigil, klaro naman na gusto siyang matanggal. Hindi ako magpapadala sa kanila, sinabi ko na yan noong Pebrero pa. Gagawin ko kung ano ang tingin kong tama at kung ano ang gusto ng Senado na mapagbobotohan namin. Sumulat ako kay Speaker Romualdez kaugnay sa pagpapaliban ng impeachment pagbasa ng impeachment articles dahil sa LEDAC namin. Sir? Your position nyo pa rin, pwedeng pagbotohan ng Senado kung magkukonvene kayo. Lahat ay pwedeng pagbotohan ng Senado. Hindi ko posisyon yun. Rules ng Senado yun. Halimbawa, pinagbotohan ng Senado yung pag-dismiss functus officio ng ERAP impeachment trial. Senado yun ha, hindi ng court. Dahil ayaw nang magpakita ng prosecutors. Pinagbotohan ng Senado nang walang trial yung pag-dismiss sa impeachment complaint laban kay Mercy Gutierrez na dating ombudsman. Muson din yun, pinagbotohan dahil nag-resign siya. Di ba? Pinagbotohan ng Senado nung corona impeachment kung susundin ba o hindi ang TRO ng Korte Suprema. Nagpasa ang Senado noon na sundin. Di ba? Lahat naman ito dadaan sa botohan. Ulitin ko ha. Lahat ng ginagawa ng Senado dadaan sa botohan. Kung may ginawa ang isang senador, maski tagapangulo pa ng Senado na hindi sang-ayon ng isang miyembro, maaaring questionin dito sa plenaryo at pagbotohan din kung sakasakali. Sir? Ng mga kasamahan ninyo, automatic na yun dapat. Ganyan ang posisyon nila, Senator Win Gatchalian, Senator Jinggoy, Coco, Risa, and others na pwede naman na ang pagkukonvene nyo automatic kasi nakalagay na yun sa Constitution. Hindi na kailangan Ulitin ko ha, lahat ng ginawa noong nakaraan pinagbotohan. Wala namang nagreklamo. Unawain na natin, ito ay highly politically charged na paksa. Maraming pumapabor sa impeachment, marami ring tumututol dito sa loob mismo ng Senado. Maraming pumapabor kay Vice President Sara, maraming ayaw sa kanya sa loob mismo ng Senado. So asahan na natin magkakaroon ng iba't ibang opinion kaugnay niyan. Pero anumang opinion niyan, bilang tagapangulo ng Senado at presiding officer ng plenaryo, kung ako man yung nagkataon nakaupo doon, buong laya akong bibigyan ng sino mang miyembro na magsalita at sabihin kung anong ninanais nila at pagbobotohan ang lahat ng bagay na gagawin namin tulad ng nakaraan. Wala namang pagbabago. Sir? Hindi ko sinasabing pagbobotohan para hindi sumunod. Maling tanong yun. That is an unfair question to say the least. So, I'm simply stating a fact that everything we do in the Senate, even in the House, is put to a vote. Sir, may ginawa pong schedule si Senator Tolentino. Nakita ko nga. Yung 19, pwedeng matapos in 19 days yung impeachment trial. Nasagot ko na Kaya kanina ba? yan. Yan ay isang paksa na dapat pagpasahan ng impeachment court kapag na-convene na ang impeachment court. Pangalawa, saan ba nakasulat na objective namin abbreviate o ipadali o padaliin o paikliin ang proseso? Hindi ba ang objective dapat bigyan ng due process ang magkabilang panig na may presentahin ko nilang ebidensya? Pangatlo, hindi ako sang-ayon sa paniniwala niya na hindi tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Bagaman ang opinion ko ngayong 19th Congress ay hindi binding sa 20th Congress, ito'y pagpapasahan muli ng 20th Congress kung saan bahagi pa din ako at boboto ko kung sakasakali na ito'y dapat at pwedeng tumawid kung sakasakali. At saka sir, sinabi po pareho ni Senator Pimentel
Pimentel at ni Senator Risa na kaya in 1 hour tapusin yung convening ng impeachment court? Oo naman. Oo naman, kasi magsusumpaan lang naman yun eh. So, Kayo naman, ngayon pa nga lang, hindi pa kami nag-convene ng impeachment court. Ang dami ng debate. Asahan nyo bago magsimula yan, ang daming gusto magsalita at debate. Hindi namin matatapos lahat ng natapos namin itong nagdaang mga araw. Sa katunayan, di ba nung isang linggo, umabot na magtatatlong oras yung debating manifestation lamang kaugnay nito bago pa nga namin magawa yung iba. Klaro naman na lahat gustong magsalita kaugnay nito, na gusto ko mabigyan ng panahon at pagkakataon. Tinapos lang nga namin yung trabaho namin kaugnay sa mga hinahabol na panukalang batas. Hindi rin ito ang unang beses na ginawa ito ng Senado, ha? In fact, ginawa ito ng Senado bago mag-adjourn noon ng Oktubre, ni hindi pa nga sinidye. Hindi tinake up ang isang impeachment dahil may mga batas silang ginagawa. Nung taong yon yung budget lamang nga. Hindi pa sinidi adjournment. So, wala kami nga hindi sinusunod na president o ginawa ng Senado sa nagdaang panahon. Pero sir, hindi ba naiwasan sana yung mga debate kung nasimulan na agad yung impeachment process? Hindi naman kami takot sa debate dahil the Senate, like Congress, like the House, is a deliberative body. That is what we do. We debate, we argue, and then we vote. The Senate should not shirk from that responsibility. Hindi naman dapat kinakatakutan sa isang demokrasya ang malayang debate. Kayo naman, okay lang yun. Bahagi yun ng malusog na demokrasya kung sakasakali. Pero nangyari sir, kayo na daw yung on trial, hindi na si BP Sara. Sabi nino, Senator Alan, and then baging Senator Coco. that is the burden of leadership, I guess. Bahagi yan sa pasanin, ika nga, ng mga leader o ng leader natin, na may mga ganyang klaseng pananaw na isisisi palagi sa namumuno o tagapangulo, imbis na, kung sakasakali, tingnan ito na pagsunod lamang sa tinatalaga ng batas. I accept that responsibility as part of my burden as the leader of the Senate. So are you not affected sir, considering na ang daming criticism sa Senate, lalo na ho sa inyo as Senate President? Again, ang timeline ko ay hindi kasama yon sa social media, kaya payapa ang buhay ko. Sir, si Senator Soto, parang biniblame kayo sa hold up ng impeachment trial. Wala naman tutukan ng hold up. Tapos ano? dapat daw, on the same day na natanggap yung article of impeachment, nirefer sa Committee on Rules. Alam mo, siguro tulad kayo, hindi ko alam ang ibig sabihin ng bushwhack. Alam ko kung pinunalas ko ng tama. Binuswak ko daw ang impeachment. Tinignan ko sa diksyonaryo, ibig sabihin ng bushwhack. Attack by surprise from a hidden place. Inatake ko ba ang impeachment? Hindi. Sinunod ko ang batas. Sorpresa ba? Hindi. Dahil lahat ng ginagawa ko, sinasabi ko muna bago ko gawin. Pangatlo, mula sa tagong lugar, bahagi ng trabaho ko bilang tagapangulo ng Speaker Romualdez. Imbis na galangin ang kasalukuyang Senado, pinili niyang atakihin ang kasalukuyang Senado. Nalalaman ko na mas matanda at mas malawak ang kanyang karanasan, pero hindi naman siguro rason yun para hindi galangin at maliitin ang kasalukuyang Senado. I look forward to welcoming him in the 20th Congress. But in the meantime, allow Congress to decide, and we haven't even decided yet on these matters, because I reiterate my earlier position. All of these matters have to be confirmed and affirmed by the 20th Congress that he will be a part of. Darating yung tamang panahon para pagdebatihan yun sa 20th Congress. Dahil hindi ko sinasabi na lahat ng pagpapasya namin ay binding sa susunod na Kongreso. I've been saying that for the longest time already. Whatever we do needs to be confirmed and affirmed by the 20th Congress. Ganon din ang Kamara, ha? Whatever they did in the 19th Congress, pagtawid ng kasong ito sa susunod na Kongreso, kailangan din ay pwede rin yung pagpasyahan ng susunod na Kongreso. Kaugnay sa kagustuhan nilang ituloy pa ba to, ayaw na nila. Tulad lamang ng era of impeachment trial. Nagpasya ang mga prosecutors noon sa kalagitnaan ng pagdinig ng trial. Ayaw na namin at nag-walkout sila at hindi na bumalik. Nalala nyo? Pero, nangyari ang EDSA, natanggal, so wala nang dahilan pa para bumalik.
Pero may kapangyarihan at karapatan sila na gawin yun, lalo na sa pagpasok ng bagong Kongreso. Again, the 19th Congress House, the 19th Congress Senate cannot bind the 20th Congress House and the 20th Congress Senate, especially on this topic na pagtawid ng impeachment. SP, good morning. Dexter Ganili po ng Abante Radio. Yes, sir. May mga binabanggit, SP, na yung iyong hakbang na itawid sa 20th Congress, ang impeachment ay para sa mapanatili kayo sa pwesto pagiging SP sa susunod na Kongreso dahil maraming mga senador ang gusto din itawid ito sa 20th Congress. Yung mga papasok pa lang sa 20th Congress ang panay ang sabi ng impeachment at ng kanilang pagtakbo bilang Senate President. Napansin ba niyo itong naharang 2 linggo? Ang pinag-uusapan ko lang yung mga panukalang batas na nais naming ipasa at ihabol at itong kasalukuyang impeachment. Haharapin ko ang mga katanungan at anumang kailangan gawin kaugnay ng 20th Congress kapag ka natapos na ang kongresong ito. Walang kinalaman anumang pagpapasya namin ngayon. Anumang pagpapasya at posisyon ko ngayon. Sa pagtakbo, hindi ko pagtakbo sa anumang pwesto sa Senado. Talking about 20th Congress, SP, mayroon daw gentleman's agreement between you and Senator Tito Soto? Sabi nino, From the sources from ikaw na, mahirap naman mag-sources. Sabi nino, dahil wala akong alam na ganyang uri ng kasunduan o usapan, hindi kami nagkakausap ni Senator Soto. Pero sir, Thank you, sir. intriga lang ba yun na may ino-offera na daw kayo maging majority leader, maging chairman ng Committee on Ulitin ko, Finance? sa dami ng ginagawa ko sa Senado ngayon at tinahabol na panukalang batas na medyo obvious naman siguro sa inyo dahil sa trabahong ginagawa namin. Sa dami ng mga katanungan kaugnay sa impeachment na in-schedule namin bago matapos ang aming sesyon. Lahat yan darating pagkatapos na siguro namin mag-adjourn. Walang sapat na oras para gawin o pagugulan ng panahon yan. Sir, other issue. Matagal pa naman, di ba kayo natatagalan pa? SP, sir. July 28 pa magre-resume ang Senado. Ano mang oo o hindi ngayon, pwede magbago bukas makalawa, lalo na pagdating ng isang buwan. SP, sir, sabi niyo nga pwede yung pagbotohan kung magkukonvene kayo o hindi as impeachment court. So, paano yung scenario? Ibig sabihin, pag binasa yung articles of impeachment ng mga congressmen on June 11, sasabihin na ninyo na magkukonvene kayo sa impeachment court maliban na lang kung may mag-object. Ganun ba yun? Hindi ko So, paano sasabihin scenario, yun. sir? Tutuloy-tuloy lang kami. Point in time, pag may nagsabing objection, sasabihin ko, anong objection mo? Pag sinabi niyang ganyan and I move, may nag-object, magbobotohan. Pag walang nag-object, edi tuloy. Di ba sinasabi ng majority leader, I move that we take up the reference of business. Any objection, hearing none. Edi magre-reference of business kami. At any point in time na may tumayo at gusto mag-deliver ng privilege speech, halimbawa, what is the pleasure? Any objection na mag-privilege speech sa halimbawa sa gitna ng reference of business? Wala, edi yun ang gagawin namin. We're all dictated by motions and objections and votes. That is what we will be doing, not only with this, but with everything that we do in plenary. Ano kasi, di ba? Pagkabasa ng articles of impeachment and then, tama ba? Supposedly sasabihin ninyo na magkukonvene kayo. I-refer na agad yun sa impeachment court and that will trigger the convening of the impeachment court by doing the oath. First to me and then to the members of the impeachment court. Bakit tatanungin pa kung any objection sa pagkukonvene ng impeachment court? Ganun naman talaga eh. Again, lahat ng ginagawa namin ay ganun. Everything is done by motion. You just simply ignore it because nobody's objecting. But in a highly politically charged issue such as this one, doon yung makikita kung sakasakali dahil nakita nyo na iba't iba ang pananaw halos ng kada senador. But I don't fear that. I don't run away from that. In fact, that shows that we have a vibrant democracy both inside and outside the Senate. Dahil iba-iba ang opinion namin kaugnay sa bagay na ito. Pero bagaman magkakaiba ang opinion namin sa bagay na ito, ito'y tatapusin sa pamamagitan ng hindi suntukan o anuman, pero botohan. So, isa na lang. How confident are you na masusustain yung pagkukonvene ninyo sa impeachment court? Ako nag-set nun eh.
ako nag-set doon sa pananaw at palagay ko, matutuloy yan hanggang sa pag-i-issue nga namin ng summons. Ngayon, kung yung trial ay matutuloy, ayon sa kagustuhan ni Senator Tolentino na isang araw lamang ang presentasyon ng ebidensya na magkabilang panig, impeachment court ang magde-decide nun, hindi ang Senado. Sir, from July 1 hanggang bago Resume. 20 mag-resume, walang pwedeng gawin yung impeachment court. Paano kami may gagawin? Walang prosecutor. Sir, namin pa ba yung Paano magta-trial kung wala ang isang panig? Paano magiging parehas at patas ang anumang paglilitis kung isang side lang yung pwede magsalita? Ang term ng mga kongresista na hinalal nila ay nagtapos na o magtatapos sa June 30. Yon ang isang bagay na nakita na lang din namin pagkatapos at maliwanag na hindi nakita ng kamera nung final nila ng late ito. Sorry. Yes. From June 13 hanggang 30, hindi pwede ituloy yun. 30 hanggang? 13 hanggang 30, hindi pwede ituloy. Desisyon ng impeachment court yun. Desisyon ng impeachment court yun. Dahil yung schedule nga ay kasama sa rules kasi yung schedule eh. Kung mapapansin nyo, di ba yung schedule ng trial nakalagay sa rules? So kasama yon sa aprubahan ng impeachment court. Sir, kailangan pa bang baguhin? Full po yung ganun time. Nalalabo, para sa akin, again, ang objective by madaliin o ang objective by palabasin kung ano ang katotohanan? So kung susundin... Ayan na naman eh, madali na naman eh. Saan ba galing, saan ba nakasulat sa saligang batas na dapat madaliin ito? court with, sir? Oo, pero nagsimula na nga. Pati ba naman sa trial, forthwith pa? Wala namang nakalagay doon. Commence. Commence ang sinabi. Hindi sinabing trial shall be forthwith done. Tatapusin agad. Walang ganun, kayo naman. At kung kayo ang nasa panig na nasasakdal, masaya ba kayong isang araw lang ikaw magpe-presenta ng ebidensya, finish or not finish, pass your paper, parang grade 3? Again, I will leave it to the impeachment court, but personally, I think it's very difficult to limit the presentation of evidence on both sides to 1 day each, simply because you want it done at the soonest possible time. Hindi nakalagay na trial should be done at the soonest possible time, lalo na masyadong siniksik lahat ng bagay. Pero sir, Sir, possible yung din sa ba June 11 ba, may assurance na gusto talaga ng majority ng Senado? O mas late. Pero sa ngayon, wala namang humihiling nun. So, SP, wala dun sa pag-convene ng 11 hanggang 30, June 30, bago magtapos yung term ng mga congressmen, hindi pwede mag-trial? Desisyon ng impeachment court yun. Pwede. Pero desisyon nga ng impeachment court yun. Pero sir, pwede rin ba from 7 articles of impeachment, i-lower ito into 2 or 3? Hindi namin desisyon yun. Pero pwede rin gawin yun, sir. Lahat ng bagay naman pwede. Again, by mere motion and by vote. Pero hindi namin desisyon yun. Hindi namin pwedeng pilitin ang prosecution na, hoy, dahil isang araw na lang to, bawasan nyo nga. Walang ganun. Kayo naman. Desisyon nila yon. Kung gusto nilang gawin yun, malayang mag-object ang kabilang panig na hindi, sinabi nyo na ganito eh. Tapos ngayon, babawasan nyo. Ayaw na namin, sinagot na namin yan eh. Tapos dun pa lamang pagdedesisyonan yon ng Senado. So there will be a motion pa rin by the prosecutors, if ever, to reduce it. Objected to presumably by the defense. Pag pinayagan nila, desisyon pa rin ng impeachment court kung papayagan yun o hindi, even with the acquiescence of the defense lawyers. Dapat magaling sa prosecution panel yung initiative pagdating sa pagbabawas ng articles. Pwede rin hilingin ng depensa. Pag hindi nag-object yung prosecution, magpapasya pa rin ng impeachment court. That is how you've seen trials, not only in the impeachment before, but also on TV. That's how it works. It operates by motions, objections, and votes. Sir, SP tanong lang ni Daniel kanina, sir. So, posible pa rin na hindi mag-convene ang impeachment trial sa June 11? Hindi ko nakikita. Pero Kayo naman, yung mga ganyan tanong, yung mga trick question naman yan eh. Kasi, again, everything is possible in the realm of possibilities. Lahat naman, dahil nga motion lahat to eh. Pero,
nakaset na yung date, di ba? Nung nireset namin, di naman tinago, nag-notify naman sa lahat, nilabas naman sa lahat. So, barring any unforeseen, yun ang mangyayari. Pero SP, tanong po, di ba hindi optional yung hindi pag-convene? Yung pag-convene kasi nga sinabi dapat, no, ang mandato nyo ay mag-convene. Uulitin ko for the nth time. Walang nakasulat sa saligang batas na pag nag-resign ay hindi na magko-convene. Nag-resign si Mercy Gutierrez, dinismiss ng Senado, hindi nag-convene. Nagreklamo ba kayo? May nagsabi bang, ba't di nag-trial? That became part of the President of the Senate. Hindi nagpakita yung prosecutor, hindi tinapos yung trial. Dinismiss ng Senado. Hindi tinapos ang trial. Lahat ito posibilidad at lahat ito nangyari na sa nakaraan. Sa katunayan, iisang impeachment complaint pa lang ang nasimulan at natapos sa kasaysayan ng Senado, Yung kay Chief Justice Corona pa lamang. Wala pa ako, in recent history, wala pa akong naalalang natapos na impeachment complaint na sinimulan at tinapos hanggang sa dulo. Kung sakasakali, ito pa lamang ang pangalawa. Pero kasi yung sitwasyon nung kay Mercy tsaka yung kay CJ Corona, hindi pareho na sitwasyon ngayon. Hindi nag-resign tapos wala rin nag-walk out na prosecution. Hindi CJ Corona, erap yun. Sorry, i-erap ko. Bakit alam mo na ba yung ending? Hindi pa naman natin alam yung ending dito Pero sir, Alam natin yung ending ng mga yun dahil binabalik tanawa na lang natin. Ito'y kasalukuyan pa lamang nangyayari. so far yung dalawang reasons pa lang po na yun, yung nag-resign, yung they walk out, yun pa lang yung parang precedent na pwedeng i-dismiss outright. Hindi ko sinasabing pwedeng i-dismiss. Ang sinasabi ko, ginawa yun ng Senado noon. So ngayon po, ano po ba yung mga parang grounds? There's no pending petition. There's no pending resolution. It's not for me to speculate on the grounds. Ano ba naman? Hindi ko trabaho yun. I mean, ano po yung mga pwedeng maging reasons for an impeachment court not to... I have no idea. I don't want to speculate. Dahil pag nag-speculate ako, sasabihin nyo na naman, ayaw ko, tapos dagdag na naman yan. Again, kindly avoid putting ideas or concepts in my mouth. These are all... Yung konting delay kay Era and even doon kay Mercy Gutierrez, hindi kasi tumawid pa ng another Congress. Kumbaga nagtuloy lang yung session with the same Congress. Ang posisyon ko ay tatawid to. Pero sir, Matagal ko ng posisyon yan, nagsimula pa lamang tayo dahil sabi ko nga, di ba, kulang ang oras para tapusin ito. Sinabi ko na simula, ang personal kong posisyon, tatawid ito. Pero pagbobotohan niya ng kasalukuyang Senado at ng darating na Senado. Hindi lamang posisyon ko ang palagi nasusunod. May opinion man ako, pwede itong tutulan ng sinumang miyembro at pag tinutulan, pagbobotohan. so nagkaroon kasi Sir, sa impression Wednesday. na parang may intention to kill the impeachment case arbitrarily dahil Sino? dun sa mga naging developments, sir, na sinabi ni Tolentino na parang magiging functionally dismissed, tapos may reso. Idea lang ni Senator Tolentino yun, hindi naman pinagbotohan yun. Hindi yun posisyon ng Senado. Pero yun nga, parang gano'n na naging concern ng marami. Parang may intention to kill Karapatan nilang mag-isip ng ganon, pero ang Senado ay wala pang pinagpapasahan. Sir, sa Wednesday, Bagaman majority leader si Senator Tolentino, napansin nyo, nung tumayo siya si Senator Pimentel, manifestations ang kanilang ginawa, hindi mga motion ang pinagbotohan. So, posisyon niyang personal yun na nalagay sa record na nire-respeto ko, bagaman iba ang pananaw ko. Yes. Sir, sa Wednesday po, meron pa bang ipapasa ng mga bills o mag-start na agad ang convening? Wala na. Nakasuot na kayo ng robe, papasok ng session? Paano mangyari? Nandun pa rin kayo sa robe, Yes, sir. Anong senaryo sa Wednesday? Sinabi. Anong oras Yes, entirely PCA pa vote kami ba? nun. Kasi 308 ang appointments at nominations na hinahabol namin. Siguro ko naka 1/3 pa lang kami last week. So, bukas at sa Martes,
CA kami mula alas 12 o alauna hanggang matapos. Kaya na-delay kami nung nakaraan, di ba, nung Wednesday. So as soon as matapos yung CA, magko-convene kami. Wala na kaming isa-second reading, useless na. Wala na rin kaming ito-third reading. Kung meron man, ratification na lamang ng BICAM report na may clean na lamang yon. Pagkatapos nun, nakaschedule ng basahin ng prosecutors yung kanilang articles. I-refer sa impeachment court. Susumpa ako bilang presiding officer. Papasumpahin ko malamang sa SecGen na lang. Papasumpahin ko mga miyembro ng Senado. Hindi pa namin sigurado kung pagsumpa ay naka-robe na ba o pagkatapos sumumpa doon pala magro-robe. Wala pa kami doon. Madali na siguro yun. Depende na sa trip nila. Kung hindi na by motion yun kasi naka-recess kami. So, pero nung nagdaang impeachment, nag-robe sila pagkatapos sumumpa, nag-recess para pag bumalik, naka-robe at doon pa lamang magko-convene yung court. Pag-convene ng court, hindi ito Senado na, walang majority leader. Wala sa rules namin ang may majority leader ang impeachment court. So everything all the orders, specifically yung summons, will be issued by the presiding officer. Kung may magdagdag pa na motion, let's say in schedule ng trial, yung rules amendahan, i-entertain din yun doon. Tapos, pagkatapos ng pag-issue ng summons, kung hindi magta-trial matapos ang June 11, edi adjourned yun. Kung mapagpasahan na mag-trial, pagkatapos nun, edi tutuloy-tuloy yun. Hanggang June 30. So, follow through lang dun sa question. Tino na hindi tatawid, na hindi naman ako sang-ayon doon, at tila hindi naman yun ang posisyon na mas nakararami. Nagdebate nga sila ni Senator Pimentel, hindi ba? Actually, I tend to agree more with the position of Senator Pimentel na ito'y tatawid for the several reasons I mentioned pa before. That legally, you should finish what you started. So, walang intention na patayin yung articles of impeachment bago pa man magkaroon ng paglilitis? Wala akong nalalaman na intention sa ngayon. At hindi nyo papayagan, sir, na mangyari yan? Pagbobotohan yun kung meron man. Pagbobotohan yun kung meron man. Ano bang ground? Kung yung lumabas na sinasabi yung resolusyon, hindi. Definitely not. On my part, that's my vote. Pero anong sinasabi ba yung ground? Mag-usap tayo pag may ground na. Kasi- Hindi natin yun po yung scrap of paper na yun. Hindi, scrap na nakwento lang sa akin. Nakwento lang na Kasi- yun daw yung laman. Kasi sa dami ng binabasa ko, kayo naman, babasahin ko ba ba yung hindi pa napafile? Pwede ba pag na-file na, doon ko na lang babasahin? So, hindi kayo binigyan ni Senator Pato? Hindi. Sir, kasi daw malalagay sa alanganin ang reputasyon at integrity ng Senate kung sakaling magkaroon nga ng arbitrary dismissal. ng case. Again, Celia, let history be the judge of that. It would be unfair to say that this is right and this is wrong simply because you think that way, or simply because they think that way. Any legal position will be finally determined by the Supreme Court, not by us, not by any legal luminary, not by any former or current senator, but the Supreme Court. Number two, whoever is right or wrong at any stage of our history will be decided upon by history itself with the benefit of hindsight. Hindi porkit hindi sang-ayon sa iyo ang isang tao, siya na kagad yung mali at ikaw ang tama. Hindi porkit iba ang ginagawa ng tao sa gusto mong gawin nila, agad-agad sila na yung mali at ikaw ang tama. Hindi ganun yun. We do not operate and think that way, especially in a democracy. Yes, ma'am. Okay. Ano po kapalaran? Nandun po siya, hindi po siya umaalis eh. SP, yung speaking of panggigil, di ba dapat yung tayo mga Pilipino, manggigil talaga tayo pagdating sa issue ng accountability? Oo, bakit hindi? Pero napakaraming ibang accountability na hindi naman nanggigigil yung parehong nanggigigil dito. Ulitin ko ha. Hindi ako pabor. Hindi ko gusto si VP Sara, pero hindi rin ako galit sa kanya. I am performing and doing my role the best way I see fit without any fear or bias in favor or against anyone. Itong mga taong nagmamadali,
klaro naman na ayaw sa kanya. Kilala nyo naman sila eh. Ito mga gigil na gigil, klaro naman na gusto siyang matanggal. Sinisigaw accountability. Pero yung mga taong gusto sa kanya, sinisigaw naman yung accountability ng mga ibang nauna. Na bakit hindi binibigyan ng parehong pansin? Ano mang ingay yan. Ulitin ko sinabi ko na nung simula pa lang na parang hindi nyo ako pinaniwalaan o pinakinggan. Sino mang pabor o kontra kay VP Sara, sino mang pabor o kontra sa impeachment, may posisyon na sila. Hindi ako magpapadala sa kanila. Sinabi ko na yan noong Pebrero pa. Gagawin ko kung ano ang tingin kong tama at kung ano ang gusto ng Senado na mapagbobotohan namin. Hindi dahil gusto nung ayaw kay VP Sara. Hindi dahil nagmamadali yung may ayaw kay VP Sara. Kaya nga ang simbolo ng hustisya ay babaeng nakapiring. Wala dapat kinikilala, walang tinitingnan, walang tinititigan. Pantay dapat ang pagtrato. Kaya nga sinaside ko sa inyo yung kasaysayan ng impeachment noon. Ganon ang ginawa noon, ba't babaguhin ngayon? Yun ang president ng Senado. Yun ang naging kasaysayan at pinagdaanan ng Senado. Ba't biglang babaguhin ngayon dahil lamang sa mga personalidad na involved?